Sa kabila ng kawalan ng katiyakan ng kanyang mga tauhan, pinili nilang ilagay ang kanilang pananampalataya sa kanilang hari at pumunta. Paghahanda, pagpili ng isang swampy battlefield upang matugunan ng Ingles at pumubuo ng malaki. Ang mga kanal ay puno ng mga patalas na pusta upang sorpresa ang mabibigat na kawal ng Ingles. Ang pelikula ay nagsisimula sa 1304 sa labas ng kinubkob na Stirling Castle sa Scotland. Inatasan si Haring Edward ng Inglaterra upang piliin ang tagapagmana ng Scottish na mamatay ang hari ng Scottish, ngunit sa halip, kinuha niya ang kapangyarihan at brutal na sinakop ang bansa. Ang mga Scots ay nagrebel sa pangunguna ni Sir William Wallace, ngunit siya ay natalo sa labanan ng Falkirk at nagtago. Iniwan ang Ingles gamit ang itaas na kamay sa paglaban sa kanilang hilagang kapitbahay. Sinubukan ang kalayaan. Maraming mga Panginoon ng Scottish ang nagpasya na magsumite muli sa panuntunan sa Ingles, kasama walang ibang pagpipilian. Si Robert Bruce, ang kanyang karibal na si John Comyn at iba pang maharlika ng Scottish ay nag-atubili. Sumumpa ng katapatan kay Haring Edward ng England. Ang kanilang mga lupain ay nakumpiska sa panahon ng kanilang revolusyon na ngayon. Pumalik sa mga Panginoon. Itinalaga ni Haring Edward ang isang viceroy upang manguna sa isang bagong konseho ng Scottish administrasyon na maglilingkod kay Robert at John. Habang nagsisimulang umalis ang mga maharlika, si Robert ay hinamon sa isang palakaibigan na tunggalian ng anak ng hari ng Ingles na si Edward II na siya ay kalahati ng puso, fights. Ang tunggalian ay tumigil kapag ang prinsipe ay tinawag ng kanyang ama upang sagutin ang petitioner, mga kahilingan. Kapag ang isang Scotsman na si James Douglas ay nagbigay ng petisyon sa hari upang ibalik ang kanyang pamilya. Mga lupain at pamagat si Edward ay tumanggi ako dahil ang kanyang ama ay isang taksil. Lahat ay inanyayahan sa panoorin bilang Edward seals the treaty with the Scots sa pamamagitan ng paglulunsad ng Greek fire sa kalapit na Kastilyo at na nagsasabi sa kanyang mga commander na tanggapin ang pagsuko ng kuta. Sa pagdiriwang ng gabi, ang hari nagbigay kay Robert ng kamay ni Elizabeth de Bourgh, isang Irish marangal na ang ama ay isang matalik na kaibigan, at kaalyado kay Edward Bruce. Sa paghihikayat ni Robert Sr., tinatanggap ni Robert na kalahating puso. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang pagkakaroon ng pabor ng hari ay mahalaga at naniniwala siya na siya sa kalaunan ay inaalok ang korona tulad ng ipinangako ng hari. Bumalik sa bahay, Robert at ang kanyang ama makipag-ugnay sa mga katotohanan ng kanilang pagsumite at sa lalong madaling panahon dumating si Elizabeth. Ipinakilala sila sa bawat isa sa pamamagitan ng prinsipe at mainit niyang binabati ang anak na babae ni Robert na si Marjorie na nagpapakilala sa kanya kay Jessie, ang aso niya. Di nagtagal, opisyal na silang kasal, ngunit magalang na naantala ni Robert ang pagkumpleto. Habang dumadaan ang mga buwan, dahan-dahang nagsisimulang magpainit sina Elizabeth kay Robert at Marjorie habang ang pilay. Ng pamamahala ng Inglaterra ay tumatagal ng toll sa karaniwang mga tao dahil dapat silang magbayad para sa paghihimagsik. Dumating ang mga kalalakihan ng hari upang maghanap ng mga kalalakihan na maaring lumaban dahil obligado sila sa kanilang kasunduan sa kanya. Kinuha ng isang sundalo ang isang batang lalaki habang nagpoprotesta ang kanyang ina na siya ay nasa edad na upang labanan. Ginagamit ni Elizabeth ang kanyang pamagat upang pigilan ng mga ito sa pagkuha ng batang lalaki. Isang gabi, isinalaysay ng ama ni Robert ang mga kwento mula sa kanyang kabataan na makipaglaban siya sa tabi ni King. Si Edward sa mga krusada at, sa kabila ng paniniwala sa kanya na maging isang kaibigan, sa huli ay nagsisisi sa pagtitiwala sa kanya. Ang ama ni Robert ay pagkatapos ay lumipas makalipas ang ilang sandali na ginagawa siyang bagong Lord of Annandale. Maya-maya, noong 1305, si Robert at ang kanyang mga tauhan ay naglalakbay sa hangganan ng lungsod ng Bourgh upang may hatid. Ang mga buwis ay may utang sa England. Matapos gawin ito, si Robert at ang kanyang mga tauhan ay sumakay sa isang manggugulo na nagtipon. Ang palengke upang tingnan ang braso ni William Wallace na sa wakas ay nahuli at nakabitin, iginuhit at nagquarter. Ang karahasan ay sumabog habang ang mga tao ay nagsisimulang sumigaw at nagbabanta sa Ingles. Sundalo. Si Robert ay nanonood sa kilabot habang sinimulan ng Ingles ang pagputol ng mga karaniwang taga-Scotland, sinusubukang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagbabalik sa kanyang tahanan, sinabi ni Robert sa kanyang mga kapatid ang balita ng ang pagpapatupad ni Wallace at ang kanyang nabagong pagnanais na palayasin muli ang panuntunan ng Ingles. Sumasang-ayon sila, at ganun din si Elizabeth na nag-eavesdrop sa kanilang pag-usap. Di nagtagal, nakilala ni Robert si Comyn sa isang simbahan upang subukan at makuha ang kanyang suporta, ngunit ang dalawang palitan ng mga salita. Nang ibahagi ni Comyn ang kanyang hangarin na ipaalam kay Haring Edward ang kanyang mga plano, kinuha ni Robert ang kutsilyo ni Comyn mula sa kanyang sinturon at sinaksak siya sa lig, pinatay siya sa dambana. Pagkaraan nito, ipinagtapat ni Robert ang pagpatay sa klero ng Scottish na nag-aalok sa kanya ng isang kapatawaran kung siya sinusuportahan ng simbahang Katoliko sa Scotland. Tutulungan nila siya bilang hari ng Scotland at pamunuan ang bansa laban sa Ingles. Tinatanggap ni Robert ang alok at makoronahan si hari sa nayon ng Scone. Sa Inglaterra, natatanggap ko si Edward ng salita ng pagpatay kay Comyn at ang pag-aalsa ni Robert nakakainis. Siya, si Prince Edward II ay humihiling sa kanyang ama na hayaan siyang patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpatay o pagkuha kay Robert. At ang hari ay nag-atubiling sumang-ayon. Samantala, nagpasiya si Robert na tawagan ang mga maharlika ng Scottish at gawin ang kanyang kaso para sa pangalawang pagtatangka sa kalayaan. Habang ang ilang mga maharlika ay kasama niya, Cummins, tumanggi ang mga taga-suporta. Sa kanilang pagpunta sa Scone, nakatagpo ni Robert si James Douglas na nangako ng kanyang serbisyo. Para kay Robert, kapalit ng pangako na ang mga lupain at pamagat ng kanyang pamilya ay ibabalik sa kanya. Habang si Haring Edward Knights, daan ang mga lalaki upang samahan ang kanyang anak, inutusan silang sumakay sa ilalim. Ang banner ng dragon si Robert ay nakoronahan na hari ng Scots. Nang maglaon, nagkita si Robert sa bukid kasama si De Valence, bayaw kay Comyn, na sumusubok na lumipat laban kay Robert bago dumating ang prinsipe. Upang maiwasan ang pagdanak ng dugo, hinamon niya si De Valence sa isang labanan na tumatanggap ngunit naantala ang duel sa isang araw, tulad ng linggo. Nang gabing iyon, ipinagdiriwang at ihanda ng mga Scots ang kanilang sarili para sa labanan, sa isang kalapit na kagubatan. Matapos ibahagi ni Robert at Elizabeth ang isang tahimik na sandali, masigasig silang mag-ubos. Ang kanilang kasal. Pagkaraan, inilagay nila sa kama si Marjorie. Pinangako ni Robert si Elizabeth na ano ang mangyayari sa kanya, protektahan niya ang kanyang anak na babae.
Pagdinig ng mga kakaibang ingay sa labas ng kanilang tolda, Robert, mga investigasyon at ang mga volley ng mga araw ng apoy ay umuulan sa kampo ng Scottish. De Valence, pagpili na hindi. Humawak sa kanilang kasunduan, inilipat ang kanyang mga puwersa sa saklaw at sinalakay sa ilalim ng kadiliman. Bilang Ingles, ipagpatuloy ang kanilang pag-atake, ipinagkatiwala ni Robert ang kanyang kapatid na si Neil, na i-escort sina Elizabeth at Marjorie kay Kildrummy. Castillo at maghanap ng kanlungan, kasama si Lord Fraser, isang kaibigan, at kaalyado. Sa kabila ng mabangis na pagtutol, mayroon si Robert, nakatakas sa hindi maiwasang pagkatalo at tumatakbo na may lamang 50 buhay pa rin ang kanyang mga tauhan. Pinugbog, dugo, at desperado, si Robert at ang kanyang mga tauhan ay walang layunin na gumala sa kanayunan ng Scottish, sa kalaunan ay nagpapasya na gumawa para sa mga isla sa bahay ng isa sa kanyang mga kaalyado, si Angus MacDonald. Umaasa na muling lagyan ng puwersa ang kanyang mga puwersa. Kasabay nito, nakatagpo sila ni John MacDougall, bitter tungkol sa pagpatay sa kanyang pinsan na si Comyn, ngunit pinapayagan silang dumaan sa hindi nasugatan. Saan man, dinala ni Neil sina Elizabeth at Marjorie sa kastilyo ni Lord Fraser, na nakakahanap ng pahinga mula sa mabilis na pagkasira ng sitwasyon na niliha ni Robert. Nang dumating si Robert at ang kanyang mga tauhan, ilog, sinubukan nila ang isang cruise, lamang na maambush ng mga MacDougalls. Sa skirmish, Roberts, ang kapatid na si Alexander, ay pinako ng isang sibat at ang kanyang katawan ay naiwan bilang ang outlaw na hari. Ang mga puwersa ay lumala pa. Kalaunan, sa pagharap ng kanilang patungo sa mga isla, ang maliit na grupo ng ang mga sundalo ay nagpapahinga at gumaling at ang mga maaring mangako na sumali sa kanyang mga puwersa. Samantala, Prince, pinutol ni Edward ang isang madugong landas sa pamamagitan ng Scotland. Walang awa na pagpatay sa mga taga-suporta ni Robert at pilaging ang pagkuha ng mga bayan at nayon, kabilang ang kastilyo ni Robert. Pagdating niya sa Perth, pinapagod niya si De Valence sa pagpapaalam sa outlaw na makatakas at ang kanyang kawalang galang sa pagsubaybay sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang isang matapat na maharlika na taga-Scotland at ipinagbigay alam sa Ingles kung saan-saan sina Elizabeth at Marjorie at ang prinsipe ay nagtitipon sa kanyang mga tauhan upang harapin si Lord Fraser. Pagdating sa si Kildrummy, ang prinsipe ay nag-utos kay Lord Fraser na ibigay ang asawa at anak na babae ni Robert o sasalakay sila. Habang si Fraser ay bumili ng ilang oras sa pamamagitan ng pag-angkin ng kamangmangan sa kanilang kinaroroonan, Neil sneaks Elizabeth at Marjorie sa labas ng mga dingding na nagsasabi sa kanila na maghintay at magtago sa kagubatan. Hanggang sa may padala niya ang mga tao upang maprotektahan sila at i-spiritual sila. Matapos may labas ang isang ulan ng mga araw ng apoy. Sa kastilyo, nag-aalok si Lord Fraser upang buksan ang mga pintuan at payagan ang pagpasok sa Ingles. Kapag pareho si Neil at patuloy na inaangkin ni Lord Fraser na wala si Elizabeth at Marjorie, signal ni Prince Edward ang kanyang mga tauhan upang lumapit pang ipakita na nakuha na nila ang mga ito. Hindi nasisiyahan sa kanilang pagsuway, inutusan ng prinsipe si Neil na may hangmula sa mga pintuan ng kastilyo at kasunod na sumakay sa harap ni Elizabeth at Marjorie. Pinakawalan niya ang lalamunan ni Lord Fraser at inutusan ang asawa ni Robert at anak na babae na ibabalik sa England bilang mga hostage. Sa isla, may kaalaman si Robert ng pagpapatupad ni Neil at pagkuha ng kanyang pamilya. Sa pagnanais ng paghiganti sa paghiganti, ang labag sa batas, bumalik si King sa mainland. Patuloy siyang nagtitipon ng mga mapagkukunan at kaalyado sa kalaunan. Ang pagkatapos na ang pakikipaglaban sa hero ng Ingles ay magresulta lamang sa pagkatalo dahil ang kanyang mga puwersa ay parin, dwarfed ng kanilang kaaway. Nagpa siyang Scots na ilunsad ang isang kampanya ng gerilya na digma, nakakagulat ng mga kuta ng Ingles sa mga maliliit na grupo at ikinagulat ng kaaway. Matapos talunin ang garrison sa kanyang kastilyo at itinatakda ito, pinapayagan ni Robert si James. Douglas kumuha ng isang bilang ng mga kalalakihan upang gawin ang parehong. Di nagtagal, pinasok ni Douglas ang kanyang pamilya. Castle sa Linggo ng Palma. Sa panahon ng misa, kapag ang karamihan sa garrison ng Ingles ay nagdarasal sa loob ng simbahan, paulit-ulit niyang tinatakpan ang kanyang sarili at kinanta si Douglas. Habang ang kanyang mga tauhan ay brutal na pumatay sa kanilang mga kaaway at itinakda. Sunog sa kastilyo bago magtipon ng mga taga-suporta para sa kanyang kadahilanan at muling pagsamahin si Robert. Samantala, si Haring Edward Erse ay patuloy na nagiging kamalayan ng kanyang kahinaan at hindi pagtupad sa kalusugan. Sa Inglaterra, si Marjorie ay inalis ng isang madre upang maglingkod bilang isang pinarangalan na hostage sa isang kumbento. Kasabay nito ang mga magulang ni Elizabeth ay dinala sa kanya at kasama niya. Sinubukan ni Prince Edward II. Kumbinsihin siya na mag-sign ng isang dokumento na pinabayaan si Robert, annuls ang kanilang kasal, at pinatawad siya para sa kanyang mga krimen laban sa korona. Nang tumanggi si Elizabeth na pirmahan ito at tumawa sa prinsipe para sa ang kanyang patuloy na kawalan ng kakayahang makuha ang kanyang asawa, siya ay itinapon sa isang metal na hawla at nasuspinde, ang mga pader. Kapag natanggap niya ang salita ng isa pang pagsalakay sa mga puwersa ni Robert, nagalit si Haring Edward. Nagpasya siyang may hatid ang kanyang hukbo at dalhin sila sa Scotland mismo, na hangarin na personal na magtatapos sa rebellion tulad na mayroon siya nang talunin niya si William Wallace sa Falkirk halos isang dekada bago. Noong Martsa, si Haring Edward I ay nanghihina at, sa kanyang pagkamatay, inutusan ng kanyang anak na pakuluan ang kanyang katawan at dalhin ang kanyang mga buto sa bawat labanan na ipinaglalaban niya laban sa Scottish. Habang ang hari ay sumuko sa dysentery, ang pangwakas ng mga salita ng prinsipe sa kanyang ama ay hindi nagmamahal habang pinaglaruan siya at inaangkin na ang kanyang mahina siyang tinatrato ni Itay dahil alam niya ang kanyang anak ay mas malakas kaysa sa kanyang sarili at natatakot ng lakas na iyon. Bago umalis sa tolda ng kanyang namatay na ama, inutusan ni Edward II ang kanyang mga tauhan na ilibing ang huli. Ang katawan ni King doon at ngayon, sa kabila ng kanyang huling kahilingan, habang papalapit at mas malapit ang Ingles, nagpasya si Robert na sa wakas ay matugunan ng mga ito sa isang nakipag-away na labanan sa halip na magpatuloy na tumakbo at magtago. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan ng kanyang mga tauhan, pinili nilang ilagay ang kanilang pananampalataya sa kanilang hari at pumunta. Paghahanda, pagpili ng isang swampy battlefield upang matugunan ng Ingles at bumubuo ng malaki. Ang mga kanal ay puno ng mga patalas na pusta upang sorpresa ang mabibigat na kawal ng Ingles. Nang maglaon, si James Douglas ay tungkulin sa pagharang sa prinsipe at nag-aalok sa kanila ng labanan sa itinalagang lugar. Ang dalawang puwersa ay nagtatagpo sa bukid kinabukasan, ang Ingles na nagbibilang sa libo-libo habang ang hukbo ni Robert ay halos higit sa 500 malakas.
Sabik na patunayan ang kanyang sarili at mas-secure ang kanyang posisyon bilang ang bagong hari ng Inglaterra, inutusan ni Edward II si de Valence at maraming mabibigat na cavalry na singilin si Roberts. Naghihintay na hukbo. Ang Ingles ay nakikita ang trap na itinakda para sa kanila huli at bilang parehong mga kabayo at kabalyero, nabiktima ng biktima sa stake-lined pits, isang malupit na maputik na labanan ang nagsisimula. Kahit na matapos si Edward II mismo, pumapasok sa digmaan kasama ang lalabi ng kanyang mga tauhan. Ang mga Scots ay patuloy na pinutol ang mga Englishmen at di nagtagal ay ipadala ang mga ito na tumatakbo upang umatras. Minsan pa sina Robert at Edward the same duel kasama ang dating umuspong na tagumpay. Battered at humihingi ng tulong, si Edward II ay naligtas ni Robert at pinapayagan upang umatras sa kung ano ang naiwan ng kanyang hukbo, habang inaangkin ng hari ng Scottish ang kanyang unang pangunahing tagumpay laban sa Ingles. Si James Douglas ay makakuha ng palayaw na Black Douglas at kumita ng kanyang pamilya. Mga lupain pabalik habang si Angus MacDonald ay gagawing Lord of the Isles. Si Edward III ay babalik sa England at ginawang hari na pinatay lamang ng kanyang mga maharlika taon mamaya. Nagtatapos ang pelikula bilang si Elizabeth ay kalaunan ay pinalaya sa isang palitan ng bilanggo at muling sumasama sina Robert at Marjorie at 300. Pagkalipas ng mga taon, ang isa sa mga inapo ni Robert, si James VI, ay makoronahan sa hari ng Scotland at England. Ikaw